Okay, let's close our eyes once again. Father, we uphold your word and we pray, dear Spirit of God, to speak to us as we listen. We open our ears to you and just speak to us, Lord. Your rhema and your word, renew our minds, oh Lord God, and open our eyes to the truth. In Jesus' name, amen. Ituloy po natin ang ating series on Matthew 24. Ito po ay tungkol sa mga babala, mga binigay na warnings o mga signs ng katapusan ng mundo, ang pagbabalik ng Panginoon, kailan siya babalik, at maghahari dito sa mundong ito, tatanggalin niya lahat ng mga masama. He is going to restore what God has created the earth for in the first place, na ito po ay nasira dahil sa kasalanan, nasira ng dyablo, and so itatatag na muli ng Panginoong Hesus ang kaharian ng Diyos dito sa mundong ito. At ito po ay ating pinaghahandaan, that is our blessed hope. Pero bago po dumating yan, ay marami pong dadaanan. No? Hindi po madali ang mga dadaanan sapagkat gusto ng Panginoon na matanggal, magkaroon ng judgment, yung mga masama, at kung sino lang yung mga matatatag at sino lang yung para sa Kanya, yun po ang matitira na makakasama niya sa kaharian niya. Gusto ba nating makasama ang Panginoon? Hallelujah. Na-save na po tayo, nandito na po tayo, and kailangan pong paghandaan natin at huwag nating sayangin para hindi tayo mawala at tuloy-tuloy ang ating paglago at paghanda sa muling pagdating ng Panginoon. Matthew 24 po, ito po ay ang chapter na ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa kanyang mga disipulo kung ano yung kanyang mga aasahan natin. No? So ito po yung ating pinag-aaralan. Mga nakaraang few Sundays ago ay nag-umpisa na po tayo ng few verses. So ito po, umpisa natin ngayon ang Matthew 24 verses 11 to 13. At ang verse 11, nakalagay po Matthew 24 verse 11. Let's read it together. And many false prophets will appear and deceive many people. Nung I think a few Sundays ago, pinag-usapan na rin po natin yung mga deceptions, yung mga katuruan na nakakalinlang. Ito po ay inulit-uli ng Panginoon, sabi niya mga false prophets. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Pag sinabi po natin false prophet, ibig sabihin po dito in the context of this verse, ibig sabihin po ay someone that's leading people astray. No? Yung nakakaligaw, naliligaw ang mga tao sa katotohanan. At posible that yung mga false prophets, itong sinasabi natin, hindi po nila alam na they can be categorized as false prophets. Kasi madalas po, sincere sila sa kanilang mga katuruan, di po nila nalalaman na sila po ay nakakaligaw sa tao. Pag sinabi po natin in this context of this verse, first false prophets, hindi po natin pinag-uusapan yung mga katulad ng mga propeta na nagsasabi ng mga dadating na mga mangyayari, katulad po nila Sadu. Hindi po masyado ang pinag-uusapan po natin ay yung mga nakakaligaw na mga propeta, no? Or those who are ministers, those who are teachers, who lead the people astray, palayo sa katotohanan. And ito pong magbanggit lang po tayo ng mga ilan na medyo famous or kilalang kilala dito sa Pilipinas. By the way, gusto ko lang pong sabihin na hindi po natin gawain dito sa church yung manira ng ibang relihiyon. No? Pero dahil po sa katuruan na gusto nating iparating sa atin ngayong umagang ito, makakapagbanggit po tayo ng mga ibang pananampalataya para lang po ma-expose at malaman nating lahat ang katotohanan. Amen? Dahil ang Panginoong Hesus po mismo nag-warn sa atin, no, na magkakaroon ng mga false prophets. So paano natin malalaman kung sino itong mga to para po hindi lang sa sarili natin na maiwasan natin, kung hindi pati yung ating mga mahal sa buhay o yung mga nakakasalamuhan natin na posible pong naliligaw o nalilinlang
dahil po sa mga ganitong katuruan. We do not fight flesh and blood. No? Hindi po mga tao ang kalaban natin, o hindi yung mga masasamang espiritu na nagpapaligaw sa atin sa katotohanan. Well, ang unang-una ko pong gustong bigkasin ay very, very recently, ito po ay masyado pong lumitaw ng husto sa ating bayan at medyo nakaka-bother din po. Ito pong tinatawag ko po yung INC, no? Iglesia ni Cristo, yung mga ministers. Ang teaching po dyan ay they deny the deity of Jesus Christ. No? Hindi po sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Yun po ang basic teachings dyan. Na si Jesus ay isang tao, he is a special man, but he is a man. They don't believe in the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, and yet they proclaim that they are Christians, no? That they are under Christianity. Pagka meron po sila sa website na may mga verses sila, kina-compare nila yung verses ng Christians saka yung verses nila, and wag yun na lang pong tingnan, malilito po kayo lalo na. And ito po ay nakaka-entice po sila because of their big numbers. Recently, they are showing, di ba, that they are very, very big, and also because of their big structures. Yung mga malalaki nilang mga buildings at yung malaking-malaki nila ngayon na building na ito po ay pinapakita nila na sila ang may authority, sila yung may upper hand, na sila ang siguro na sila ang mas totoo sa pananampalataya. So kailangan lang pong maintindihan natin. Well, hindi ko nilagay dyan sa notes, but 1 John 4, 1-3 says, baka gusto niyo pong ilagay sa notes niyo. 1 John 4, 1-3, it says, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit that does not confess Jesus is not from God, and that is the spirit of the Antichrist. And posibleng masabi natin na dito po magpo-fall itong katuruan nito. No? Sa atin po, praise God for Alpha, sa ating mga Alpha teachings, meron pong isang session sa Alpha course natin na proving or teaching us why Jesus is God. No? And kaya po, tayo dito sa Friends of Jesus Christ, gusto po nating lahat ay dumaan sa Alpha Course at yung mga bago ay dinadaan natin dyan para po magkaroon tayo ng sound doctrine about why Jesus Christ died, who is Jesus, why do we believe that Jesus Christ is God. Marami po tayo dyan ng mga katuruan na nagpapatunay sa ating pananampalataya, and of course, the Holy Spirit. I don't think Iglesia ni Cristo believe in the Holy Spirit. They just believe in one God, just the Father. And they believe that this is. Nakakaligaw lang po dahil Iglesia ni Cristo. No? So it's Christ, but they don't believe that Jesus Christ is God. And medyo nakakaligaw po yan kasi tulad po minsan, meron akong sa isang opisina, may binabayaran ako, no? Isang condo fees. Tapos yung kaharap ko, 2 clerks. Nag-uusap sila, yun yung kasagsagan nung anniversary nila. No? Nag-uusap yung dalawa, yung isa apparently medyo matagal na nasa relihiyon na ito. Tapos yung isa, bago lang, sabi niya, ang traffic, no? Ang ganyan-ganyan, no? Tapos sabi niya, may nagbigay sa akin ng form, application form. Tapos sabi niya, in-applyan ko. Pagkatapos, umattend ako doon sa kanilang isang pangaral, ganyan-ganyan. Tapos sabi ng kabila, talaga, umattend ka na. Ako, na dyan parang medyo mataas na yung level niya. Sabi ng isa, sana marating mo yung ganito, ganyan-ganyan. So, well, nasa harapan ko sila, hindi pa ako nakatiis. Sabi ko, mali naman ang turo dyan. Sabi ko, medyo nag-alsa po yung aking So,
I know I did not say it very calmly, but sabi ko, mali ang turo dyan eh. Tapos yung isa nilang kasama, na hindi po nila kasama sa iglesia, nagtinanong sila tungkol saan ba yung ano ninyo. Ganyan. Tapos parang pabulong na ganito, ganun. So sinabi sa akin ng isa na, Diyos naman daw pala ang sinasamba nila eh. Parang ganun, no? So, sabi ko, alam ang turo dyan, hindi Diyos si Jesus. Sabi ko. Alam niyo si Jesus namatay para sa ating kasalanan. Diyos siya, Diyos na nagkatawang tao, namatay sa mga kasalanan. Hindi na po sila kumibo, no? Ang point ko lang po, there could be many of them, no? Nag-a-apply, nagsasign. Nagsabi pala yung bago, sabi niya, parang pabulong, sabi niya, maganda kasi ang mga aral, parang gano'n, no? So, pwede pong may maganda silang mga aral, you know, di ba? Pwedeng mga aral na magmahalan, yung mga gano'n. Pero yung basic doctrine po, posibleng hindi alam ng marami, na gano'n po ang tinuturo doon. Na yun po ang doktrina nila, na hindi namatay si Jesus para sa mga kasalanan, na siya ay isang tao lamang at siya ay hindi Diyos. Amen? So siguro po, kung meron kayong pagkakataon, dahil parang ano sila eh, as I said, we are not fighting against flesh and blood, no? But if you have the opportunity na sa mga kasama ninyo or mga nakikita ninyo na parang gustong sumama doon, banggitin nyo lang po na ganun po ang katuruan dyan. Maybe pagka malalim na sila, pagka medyo nakapasok na sila, sa kanila maintindihan na iba pala ang turo dyan. May isa pa pong, well, of course we know and we declare it every time we start our service, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is going to come as the Lord of Lords and the King of Kings. He is going to come in glory. He is going to reign here on earth. He is the Son of God. And He is God Himself. Amen? Ngayon po, sana po, kung may makausap kayo, wag na kayo makipagdebate, lalo na kung hindi naman kayo masyadong, hindi natin masyadong alam yung mga verses, no? Because yung iba po, lalo na yung mga medyo malalim na alam nila ang mga verses na kanilang ibabato sa inyo. Meron pa pong isa na maybe it's not very well known here in Metro Manila, pero sa Mindanao po ito, sa Davao lalong-lalo na, although alam ko nakakarating na rin dito, yung tawag po sa kanyang congregation ay the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. So ganun uli, no? May pangalan, nandun ang pangalan ng Panginoong Jesus, the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. At ito po ay ang pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Ito po ay, meron po silang 24 hours sa television. Ganun din yung INC, no? And they are on satellite and masyado pong malawak yung kanilang nare-reach dito. No? And minsan po, medyo pinakinggan ko kung ano bang sinasabi niya. Masyado, litong-lito po ako sa sinasabi niya. Hindi ko po naintindihan, litong-lito ako. But hindi po sila naniniwala sa Trinity, naniniwala sila. Mukhang may dagdag eh. Father, Son, Holy Spirit, and Kibuloy. Because Pastor Kibuloy is the appointed Son of God. The appointed Son of God. And parang may binasa lang akong konti, sabi nung nagtanong sa kanya, di ba Jesus is the way, the truth, and the life? Sabi niya, you believe that? Tapos sabi ng kausap niya, yes, it's in the Bible. Sabi niya, okay, Jesus is the way, but where is He? You don't see Him. So, kailangan may taong nakikita, parang yung ginagawa or gawain ni Jesus, ay siya ang gumagawa or something. No? So, He is the appointed Son of God here on earth. And ang kanyang turo po ay, di ba, naghihintay tayong darating ang Panginoong Jesus at magtatatag siya ng kanyang kaharian sa Jerusalem. Hinihintay natin yon. Amen? Ang kanya pong doktrina ay dumating na yung panahon na yan at ang kaharian ng Diyos na yan ay nasa Davao. At kaya po may mga satellite sila because all over the world, all the nations will be coming to Davao. Masyado pong nasaktan ang puso ko nung marinig ko yun because alam na alam ko yung salita ng Diyos sa Isaiah, sa Jeremiah, that nations will go up
to the mountain of the Lord, to Jerusalem, when the Lord is there. Tapos nilagay niya sa Davao, no? And tapos na sa kanya, tapos na, it's done, no? And worldwide yung kanyang reach. And the reason why marami siyang nalang nakukuha is because meron po silang sariling kingdom, no? Marami ang mga structures nila, mga buildings sila, malalaki din. Meron silang isang garden na pagkaganda na madaling ma-entice yung mga tao. Please, wag po kayong pumunta doon, ibang espiritu nandun. Kahit na anong klaseng ganda ng garden na yan. But kaya po sila nakaka-entice because they adopt millions of people. They adopt them, put them there, feed them, and parang nasa loob po ng isang kingdom, no? And when he's talking, he's very sincere, no? Very sincere po siya sa kanyang conviction na nangusap ang Diyos sa kanya, etc., etc. Ganon din naman ang umpisa nila ng Islam, di ba? Nangusap ang Diyos kay Muhammad, yung sinasabi niya. And the Mormons, nangusap ang Diyos kay Joseph Smith. Anyways, isa po nga. Yun po mga major dito. Of course, hindi ko po kabisado masyado yung like yung Jehovah's Witness. I don't know if they front themselves as Christians, but hindi rin po sila naniniwala sa Panginoong Jesus. And of course, well, the Catholics, they believe in the Trinity plus many more. The Trinity plus like Mary, you know, and hindi po na-emphasize dyan ang relationship with God, but more of works. And so, meron pang isa, yung Christ, Church of the Jesus Christ and the Latter-day Saints. Nakalagay na naman, Church of Jesus Christ. That's the Mormons. And, pero po, ang importante, ang medyo nakakakaba po, yung nasa loob mismo ng Christianity. Nasa loob mismo ng evangelical churches. At ang pinipreach po ay hindi nakakaligaw kung hindi kulang po, no? Like yung meron po mga magagaling na motivational preachers, no? They're very good on motivating people, but they don't talk about the cross. They don't talk about what Jesus Christ did. They don't talk about being transformed into the image and likeness of Jesus. They don't talk about the work of the Holy Spirit. Just masaya lang po, maganda lang pakiramdam pag pinakinggan mo. And but these are inside the umbrella of the churches, the evangelical church. So mag-ingat din po tayo sa mga ganon. No? I don't want to name the ministers because these are already personalities. And of course, yung teaching din about super grace, that is only by grace alone that we are saved. No? Hindi ka na kailangang magbago, hindi ka na kailangang yung new sinful nature, you don't have to change that because of by grace, okay ka na, no? The same as once saved, forever saved, etc. No? And so, ang importante po, winarningan na tayo ni Lord, importante po na malaman natin ang genuine para alam natin ang counterfeit. Amen? Para po maintindihan natin kung ano yung false. Pagka alam na alam mo yung salita ng Diyos, madidiscern mo kaagad, teka muna, mukhang iba itong sinasabi niya. At pagkaganyan po, hindi na natin dapat i-entertain. Amen? So I pray, mga kapatid, na you go on with your Bible readings, go on with our Bible studies. Sana po ay maging committed tayo sa ating mga praise teams. Magpa-disciple po tayo. And on your own, you can search through sa mga internet, marami po mga libro ngayon na, of course, you can ask your leaders kung tama yung mga librong babasahin nyo. But you can have your own, your audios, sila Joyce Meyer, marami po mga audios yan. You can, para pong, ayusin po natin, no? Tayo mismo, hanapin natin kung paano ma-enhance yung ating spiritual life. Paano maging mas maayos ang relasyon natin sa Diyos. Pero lalong-lalo na, yung katotohanan, the truth, so that hindi po tayo maligaw. Warning po ito ng Panginoon. Kaya we expect that there will be more false prophets that will surface in the very near future. As the days are coming to end,
There will be many more of these false prophets. So, mag-ingat po tayo, mga kapatid, na hindi po tayo maliligaw. Kuminsan, napakaganda ng kanilang mga the way they present their doctrines. The next verse is Matthew 24, verse 12 and 13. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. Because of the increase of wickedness. Sa New King James Version, it says, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. Ang kasama ay lalaganap, no? Wickedness or lawlessness, no? Kasamaan. Hindi pagsunod sa batas, or batas ng tao, batas ng Diyos. Ito po ay lalaganap. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Nababasa natin yung mga iba-ibang klaseng mga crimes ngayon, no? Yung sinong naniniwalang parang patindi ng patindi mo yung klaseng crimes. Amen? Yung mga dating hindi mo akalaing magagawa ng tao, nangyayari po. Katulad ng mga, pag-kidnap sa, alam niyo, 200 women sa Nigeria, isang kidnapan. No? And then very recently, yung, apektado dito yung mga Christians doon sa northern Iraq. No? Hindi lang doon, so sa Syria and many other Islamic countries. Pero yung ngayon, yung ISIS po, basta pinagbabaril na lang, convert to Islam or be dead. Convert to Islam or die. Ganon sila. No? So kung yung mga Kristiyano dyan, they fled in the mountains. No? Tumatakbo, nag-escape. No? Ganong klaseng mga crimes ngayon, wickedness. Pero hindi lang po mga ganyang klaseng wickedness ang pinag-uusapan po dito that will abound. No? There's also yung wickedness na apektado yung ating personal na buhay. May warning na rin dyan si Paul kay Timothy. Paul warned Timothy in 2 Timothy 3:1-5. Let's read this together. You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. Everybody, let's read it. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Anong sabi ni Paul kay Timothy? Stay away from people like that. Kung sa Tagalog man po, mabilisan lang, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. And so, yung ganitong klaseng wickedness, pati yung mga binanggit natin kanina, ang mga krimen, no? Yung sobrang ibang klaseng mga krimen, but also this wickedness, no? This will abound. Dadami ito. Sinasabi dito sa verse na ito. And majority or most, nakalagay most believers will grow cold. Sa ngayon nga po di ba, makikita na natin yung sobrang wickedness or lawlessness na nangyayari. Halimbawa po, yung homosexuality. This is really against the Word of God. Pero dahil sa ginawa ng maraming bansa, they are already being recognized. And in fact, ginawang legal na yung same-sex marriage. And so, lalo sila, di po ba?
dumadami, di ba? Na-expose na sila, dumadami ng dumadami because now they are accepted. Now they are being recognized. No? So this is one form of wickedness or yung abortion, ganun din po. May mga bansa na nilegalize na rin yung abortion. So can you imagine? So people are free to just kill fetuses, di ba? Diba? Sobrang walang paggalang sa Diyos. O sobrang, yung sinasabi dito na hindi lang pag-ibig sa Diyos, kung hindi kalapastanganan sa Diyos. No? And many other wickedness. Yung moral values ngayon na tuloy-tuloy. Sino naniniwalang ang morality ngayon ay pababa ng pababa. Amen? Or pataas ng pataas ang immorality. Why? Because of all the kayang-kaya, ang dali-daling makita sa internet, sa mga gadgets, sa mga cellphones, isang click lang makakuha na ng pornography. Makakuha na ng ibang klase kung ano-anong klase mga videos. No? Na dati ay bawal. Dati ay sa mga TV, sa mga movies, meron pa ngayong parental guidance o meron pang class A, B, C yata, etc. Pero baliwala na yan eh. Di ba? Amen? May gadget, may cellphone, may iPad, may computer, ang isang tao, ang dali lang yung, sinasabi yung mga X-rated. Isang click lang nandun. Even children, they have access. So, yung ganitong this will abound, sabi nga ni Lord, this kind of wickedness, wicked ways, lawlessness. This will abound. And yung mga nakikita natin, these are just the beginning. These are just the beginning po. Can you imagine? No, wickedness will increase dramatically in the near future. Kasi because of this increase in wickedness, hearts of majority, most, sabi ng Lord, most hearts will grow cold. Ano ibig sabihin po? Dahil sa sobrang ganitong kasalanan na nakapaligid sa atin, it's very, very easy po for Christians to be tempted and to backslide, to grow cold. Madadala ang mga, yun ang sinasabi ng Lord. Ano ba ibig sabihin ng growing cold? Gold sa Panginoon, di po ba? That means na hook up ng wickedness. Nadadamay or anong ibig sabihin nun? Nadadala. And so, of course, pag nandun ka na sa wickedness, kasama ka na sa tuloy-tuloy na kasalanan, then you backslide, you turn your hearts grow cold against the Lord and, di ba? Majority, most nakalagay dito. Halimbawa po sa mga kadalagahan. No? Halimbawa po, 5 kayong magbabarkada. Ikaw lang ang Christian. Yung 4 na barkada mo, di ba? Ano ka ngayon? Ipe-pressure ka sa mga ginagawa nila. No? Ang mabuti dyan, yung teaching nga ng Lord through Pastor Grace last time, no? Let us not be unequally yoked with unbelievers. Ang mabuti pa, umalis ka sa barkadang yan. Kasi pagka na-pressure ka, sasabihin nila, ikaw na lang hindi virgin. No, don't laugh. Huh? This is reality. O kahit hindi sa mga babae, sa mga kalalakihan. Di po ba? May barkada ka, tapos tuksuhan yan Yun yung sinasabing wickedness, lawlessness will abound. Nakapaligid sa'yo. Nandun ka, nasa gitna tayo, di ba? Nasa gitna ka. So ang very possible diyan madala ka, masama ka, no? Kaya ang sinasabi dito, he who stands firm to the end will be saved. If we go to that verse, he who stands firm to the end will be saved. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. What do we stand firm against? Ayan, he who stands firm to the end will be saved. What do we stand firm against? Wickedness. Dati po,
Dati, pag namabasa ko itong verse nito, ang nasa mind ko, uh, hearts will grow cold. Those who endure to the end will be saved. Hearts will grow cold dahil sa sobrang kahirapan, dahil sa tribulation, dahil sa persecution, dahil sa, because of famines, earthquakes, there will be, di ba, masyadong mahirap ang buhay. So, hearts will turn cold. Pero hindi po, if you look at the verse, it says, stand firm against wickedness. Ang sino mang mananatiling tapat sa Lord hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Or tapat, mag-reject sa mga wickedness. Those who will stand firm, ano po ibig sabihin ng stand firm? We are saved, we will stand firm against wickedness until we leave this earth. No? Hanggang matapos siyempre ang buhay mo. To the end here, I think, is until the end of our life. Di ba? Ibig sabihin, nandyan ka, na sa kapaligiran mo ang so much wickedness, this will abound, this will arise, this will increase, and then hindi ka nadala. Hindi ka nagpadala. You stand firm against wickedness, or you stand firm in favor of righteousness. Amen? Yun pong ibig sabihin pala nito. So that our hearts will not grow cold because of so much sinfulness, so much wickedness around us. There will come a time na wala po tayong magagawa, mga Kristiyano, sa sobrang, as this will dramatically increase in the future, our role, our task is to live righteous life. Na tuloy-tuloy tayong mamuhay sa katwiran. Amen? Madali pong sabihin, pero paano po natin yan dapat mapaghandaan? No? Kaya po tayo natin binibigay ito para makapaghanda po tayo. No? Because this is very near in the very near future. No? Before we know it, yan, cold ang heart mo, backslidden ka na because of all wickedness na nadala ka pala, di ba? We have to continue living a righteous life, and we should be a testimony of God. Yung kanyang will, yung kanyang purpose dito sa mundong ito ay kailangan pong tuloy-tuloy natin na panindigan at ipamalita. Amen? Meron pong nasa slide dito, increase of wickedness. Before this. Sige pa, before. Yan. Let's read this together. Increase of wickedness should not affect those who love Jesus with their whole heart. But it certainly will cause the love of those who are half-hearted to grow cold. So kung medyo ang ating pong pagmamahal sa Diyos ay pawardi-wardi, half-hearted. Kaya kanina po ay nagrerema sa akin yung ating awitin na deeper and deeper I fall in love with the Lord. Let's pray. It's one thing to confess that, but it's another thing kung anong reality. No? We need to pray to the Lord that our love for Him will grow deeper and deeper every day. Amen? Kasi po kung mahigpit yung ating pagmamahal sa Panginoon, anumang basura yung itatapon sa atin, or anumang klaseng temptation, anumang klaseng enticement ang ibigay sa atin para lumihis, para gumawa ng mga kasamaan na katulad ng mga nakikita or nasa kapaligiran natin, hindi po tayo matitinag dahil sobra ang ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? So, let us not permit wickedness into our hearts, and instead, let our love relationship with God be developed every day. Yung last slide dyan, Sister Ron. Let's read this together again. Let us not permit wickedness into our hearts, and instead let our love relationship with God be developed every day, increasing our passion to love and serve God with our life. Now, the time to prepare for this, mga kapatid, is now. Huwag nating isipin na, matagal pa siguro yan. Kailan ka maghahanda? Yung atin pong pagiging
matibay sa Lord, hindi po nangyayari yan overnight. No? It does not happen overnight. From glory to glory po yan. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ano yan po? Yung gradual. No? You hear the Word, you believe in the Word, and then you apply the Word of God. That is a process. That takes time. So kailangan po, ngayon pa lamang mga kapatid, paghandaan natin ito. Kaya po itong reason natin for teaching Matthew 24. At ito po ang reason ng Panginoong Jesus kung bakit binigay na niya itong babala sa kanyang mga disciples para po mapaghandaan yung mga darating na panahon. Naniniwala tayo dahil ito ay mga sinabi ng Panginoong Jesus, so naniniwala tayong mangyayari ito. Amen? And we believe that this is going to happen in the very near future. Malapit na po ito. Amen. So let us pray. Let's all stand up now. Hallelujah. Diyos Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, humihingi po kami ng iyong habag at tulong sa pamamagitan ng Espiritu, Lord, kung paano po kami mapalayo sa mga nakakaligaw na katuruan, Panginoon. Yung mga hindi po kami malinlang, Lord, turuan niyo kami, Lord, na tulungan niyo kami maging mas masipag, Panginoon, magsaliksik sa katotohanan. That we will know the truth so that we will discern the counterfeit. Para pag dumating na huwad na mga propeta or mga nakakalinlang na katuruan, alam na alam po namin, Panginoon, na hindi ito galing sa iyo. Continue to fill us with the Spirit. Dear Holy Spirit, you are the Spirit of truth. You are our teacher, Lord, Spirit of God. So continue, Lord, to continue to teach us. And every one of us should continue to be filled with the Holy Spirit. Let us always be filled with the Holy Spirit every day. Let us speak in tongues at least 20 minutes every day. That is our covering. That is our protection. That the Lord will not allow us to go astray para hindi yung mga deceptions na ito ay pumasok sa atin. We have to have a very strong relationship with the Holy Spirit. And so, Spirit of God, just move in our hearts, Lord. Hallelujah. We allow you, Lord. We welcome you in our life, Lord. Hallelujah. Sabihin lang natin sa Diyos Espiritu Santo, I welcome you, dear Holy Spirit, in my life. You are my teacher. You are the Spirit of truth. I don't want anything that is not the truth, dear Holy Spirit. And so speak to me, teach me the truth, Lord. Hallelujah. And give me the discernment, Lord, na pagka may dumating na mga ibang katuruan, alam na alam ko, Lord, kung ano yung mali at hindi or taliwas sa iyong mga salita. Lord, help us, O Lord, to be diligent, Lord, in our Bible reading, in our Bible study. Help us to be diligent in seeking, Lord, even reading other books or other references para lang po ma-enhance, Panginoon, yung pagkakilala namin sa katotohanan. And Father, we don't want our love to grow cold, Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon, no? It's a personal relationship ito, mga kapatid. Hallelujah. Sabihin mo lang sa Lord, ayoko pong manlamig ako. Ayoko pong darating ang araw na mag-backslide ako dahil nakagawa ako ng mga masama or na nasama ako or nadala ako ng kasamaan. Na dadami at dadami daw, ang sabi mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, I don't want my heart to grow cold. And so right now, Lord, I pray, Father, Lord, take care of our hearts, Lord. Cause us to grow in love with you, Lord. Hallelujah. Deeper and deeper every day. Hallelujah. Hallelujah. Help us to prepare for this, O Lord, that we will stand firm against wickedness. Sabi mo, those who stand firm against wickedness to the end will be saved. Lord, gusto namin ma-save, Lord. We want to be saved, O Lord. Hallelujah. We don't want to go astray because of wickedness. So help us, O Lord. Hallelujah. Narito po ang puso namin, Panginoon. Turuan niyo po ang puso ko, Lord. Hallelujah. Na mahalin ka, Panginoon, araw-araw, that to grow in my relationship with you, Lord Jesus. Para balibalik ta rin man po ay hindi ako sasama sa kasamaan. Hallelujah. And my heart will not turn cold. Ura kaya labashika rabasande.
Lord, I want to be saved. I want to endure to the end. Hallelujah. I want to stand firm against wickedness to the end. Hallelujah. To the end of my life, I want to be with you and for you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, labayanda yalabakaya labayala barabakarabash. Gari yalabakaya labayanda yalabakaya labarabasande. Hallelujah. Urabakaya labakaya labarabakarabasande. Uri alabayara kaya labasikari yalabakaya labakaya labarabakarabasande. Hallelujah. I want to stand firm. I want to endure to the end against wickedness. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me, Lord, in the name of Jesus. Hindi lang po para ngayong Sunday ito, Panginoon, is going to be a lifetime, Lord. Hallelujah. Help me to be diligent, O Lord. Hallelujah. In my prayer life, help me to be diligent in our fellowships, Lord. With fellowship with mga kapwa Kristiyano. Help me, Lord, to be diligent, O God. To be strong, Lord. To be strong, O God, para hindi po ako madala sa mga kasalanang dadami ng dadami. Hallelujah. Hallelujah. Is it easy to retrieve, purify my life? Ano nga yung song? Purify my heart. Okay, let's sing that song. May I ask the Rev 5, please sing this. In the meantime, just pray in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. This is a serious matter. Sana po I will take this seriously because it says, those who endure to the end will be saved. Hallelujah. We want to be saved. We don't want to go astray. We don't want to fall, Lord. We don't want our hearts to grow cold. We don't want, Lord, to backslide, Lord. Hallelujah. Help us, Lord. Okay. Thank you for that title. Okay, let's sing the song. This is a prayer. Prayer to the Lord. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. My second verse when? Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. Refiner's fire. Fire of the
the Spirit. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, Ready to do your will. ready to do your Everybody say it again. ready to do your will. This is our prayer, Lord. And let this be our prayer every day of our life. Make us holy, O Lord. Hallelujah. Refiner's fire. Set me apart, Lord, and make me holy for you and cause me to do your will. Hallelujah. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Please sit down. Sige po, mag-share po tayo. And may I call on those who are here, all our guests here for the first time. We would like to welcome you. Clarita Azucena, Edward Lugto, Marco Archuela Jr., Ria Marian or Mayrem Beltran, and Julius Paglikawan. We would like to welcome you. Welcome po kayo. Your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to be. So good morning po at maraming pong salamat sa inyong pagdalo. Ito po ay ang pinaka-importanting desisyon sa inyong buhay, ang lumapit po tayo sa Diyos. Magkaroon po ng, siguro noon nagsisimba naman kayo, pero magkaroon po tayo ng personal na relasyon. Ang ating pong Diyos ay mahal na mahal tayo. Gusto po niyang ibigay niya ang kanyang buhay sa atin. Gusto po niyang ayusin niya tayo at ipaghanda tayo para sa pag natapos na po tayo sa mundong ito, alam na alam natin kung kasama niya tayo. Amen. At habang narito po tayo, mayroon po siyang mga pangako sa atin, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi po natin kayang patawarin ang kasalanan natin, hindi po natin kayang bayaran ang mga kasalanan natin. Pero ang Panginoong Hesus po ay namatay na sa cross para ito ay matanggal sa atin at makalapit tayo sa ating Ama, sa ating Diyos. Amen. Isa lang po ang gusto ng Panginoon, maniwala tayo na siya ay namatay at tanggapin po natin ito sa ating puso. At buksan natin ang ating buhay para pumasok po ang ating Panginoon. Gustong-gusto po ni Lord na pumasok sa buhay natin. Gustong-gusto po ni Lord na makiisa sa atin. Gustong-gusto po ng Diyos. Buhay ang ating Diyos. Amen? Hindi po siya patay. Namatay siya, umakyat sa langit, at siya ay babalik. Kaya ngayon po buhay siya. At nakikita niya po kayo, nakikita niya inyong mga puso, nakikita niya ang kagustuhan ninyo na magkaroon ng maganda, personal na relasyon sa ating buhay na Diyos. Ito po ang unang hakbang. Sumunod lang po kayo sa isang panalangin. Pag-anyaya lang po ito sa ating Panginoon na pumasok sa ating buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Kailangan ko po ang tagapagligtas. Naniniwala po ako na namatay ka para bayaran ang mga kasalanan ko at nabuhay kang muli para bigyan ako ng bagong buhay, buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, pinagsisisihan ko ang mga kasalanan ko at salamat sa kapatawaran. Pumasok ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Magmula ngayon, ang iyong Espiritu na nasa sa akin na
ang siyang gagabay sa akin para makapamuhay ako ayon sa kalooban mo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, na nasa sa akin ka na. Amen. Amen. Congratulations. Sige po, punta lang po kayo doon at mag-explain ko sa inyo. Palakpakan natin sila. We welcome them in the family of God. Amen. Hallelujah. Let us now bring our tithes and our offerings. Ang pagbibigay po ng ating ikapu at mga handog na salapi, ito rin po ang itanda po ng ating kakayahan na pagtalima o pagsunod sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Inuulit po natin, hindi po ito para sa Diyos. Mayamang-mayaman po ang ating Diyos. Kaya niya pong tustusan ang kanyang mga gawain. Pero para po ito sa atin, mga kapatid, sapagkat gustong-gusto ng Panginoon na pagpalain tayo. At ang kanyang paraan na binigay niya sa Biblia para pagpapala sa atin ay ito po sa pamamagitan ng pagbalik yung dapat na sa Kanya. Ang ating mga ikapo, this 10% belongs to God. Yung pong sinasabi sa Bible. At we should return this to God. And then yung 90% na nasa atin, siya po ang ating Panginoon dyan. Siya po ang mangangalaga sa atin para po ito ay magkasya or susobra pa sa ating mga pangangailangan. And magbigay rin po tayo ng mga binhi para po meron tayong basis ng paghingi sa Lord ng pag-aani, harvest. If we plant seeds, pag tayo magtanim ng mga binhi, meron po tayong aanihin. Kung wala po tayong itatanim, wala po tayong aasahang pag-aani, mga kapatid. So just bring or give your offerings to the Lord, and the Lord is going to bless you. Siksik-liglig at umaapaw pa. Yun po ang kanyang pangako. Let us all stand together and let us pray. Diyos na masalangit, every good and perfect gift comes from you, Lord. And so, Lord, lahat ng mga pinagkakakitaan namin ay galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat na nakakapagbalik kami ng mga ikapu na ito, Panginoon. Tanda na ito ng pagpapala mo sa amin. And Lord, we also give our offerings, Lord. And as we have promised, we receive, we give, and it will be given back to us. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will men put into our bosom. For with the measure that we use, it will be measured back to us. And so, salamat, Panginoon, na tuloy-tuloy ang iyong pagkalinga at pagpapala na tinatanggap namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, we pray, Lord, na maayos na po yung magkaroon ng kaayusan, yung mga imported goods, Lord, magkaroon ng kaayusan doon sa pier, Lord, ma-release na, Panginoon, yung mga nandong mga raw materials para wala pong magsara ng mga factories, Lord, na hindi na po maipit, ma-release na po lahat yung mga naipit doon, Lord, ng mga containers para po tuloy-tuloy ang pagdaloy ng ekonomiya, hindi po masakta ng ekonomiya namin, Lord. We pray this, Father, you make a way, O Lord God. In the name of Jesus, give wisdom to our government officials, Lord, para malaman nila kung paano po bigyan ng solusyon itong mga bagay na ito. Hallelujah. And we ask this of you, Father, in the name of Jesus. Let us stand up now and let us worship the Lord with our tithes and offerings. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Oh, we worship you, Lord God, our Abba. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy
Thank you, Lord, for our daily bread. Hallelujah. Our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, But deliver us from all evil. deliver us from evil. For thine is the kingdom, The power the power, and all the glory, Lord, belong to you. Magsiupo po tayong lahat. for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever, forever and ever. Sige po, magsitayo na tayo. Amen. Iunat natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Sa mga pagpapalang ito, Diyos Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, sama-sama po namin inihandog sa ito. Binabalik namin itong mga tithes, mga ikapo nito sa iyo, Lord. At itinatanim namin itong mga binhi nito, Lord, mga offerings namin. At kayo po ang magbubukas ng durungawan ng langit, Panginoon, at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng iyong mga pagpapala sa lahat ng mga tumalima sa iyong mga salita. At Lord, hinihingi namin, Lord, na maging sapat o sobra pa ito, Lord, na matutusan yung mga pangangailangan ng iyong iglesia, lalong-lalo na aming mga Bibles. At Lord, hihingi namin, Lord, na makalipat kami sa panibagong house of the Lord. Lord. At Lord, hiningi namin, Lord, na maging permanente na ang susunod naming building, Panginoon, or place, Lord. And we praise you, Father God, that you answer our prayers. And Lord, just release blessings to those who have given this tithes and offerings. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. 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 Sige po, magsiupo muna tayo at tawagin natin ang mga magse-celebrate ng kanilang anniversary. We have Sister Telma with Brother Ross na nasa US po. And we have si Bernabe. Sino pa po? August. Meron pa po ba? Sige, awitin na muna natin para sa kanila. Yielding our lives into the hands of love. Yielding our lives into His hands of love.
Diyos sa masalangit, kayo po ang Ama ng lahat ng pamilya dito sa mundong ito, Panginoon. At yung mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary for the month of August, kayo po ang nagbuklod sa kanila, Panginoon, from the time, from the world, before that the world began, Lord. Your plan was to bring them together. Hallelujah. And so, Lord, pagpapala para kay Brother Bernabe, Panginoon, at sa kanyang asawa, si Sister Virgie, Lord, kayo po ang nagbuklod sa kanila, wala pong makakapaghiwalay sa kanila, Panginoon. At pagpalain mo sila at ang kanilang mga anak, Lord, at dalangin namin ang total na kagalingan, lalo ni Bernabe, Panginoon. At Lord, prosper the fruit of his hands, Panginoon. Open more opportunities. Magbigay ka, Lord, na marami pang mga pagkakataon para siya magkaroon ng mga nagkakakitaan. At Lord, inihiling namin ang kanyang espiritual na buhay at sa kanyang asawa, Lord, na maging matatag sa iyo, Panginoon. Lumago sila, na magamit mo rin sila sa iyong kaharian. Hallelujah. And so release your blessings upon them, Father, in the name of Jesus. I pray, Lord, for our brother Ruben and Sister Mavic, Lord. I pray, Father God, that you are the one, Lord. You were the one, Lord, who brought them together, and no man can separate them. Lord, make them strong in their marriage life, Lord. Hallelujah. Na lahat po ng principles ng marriage, according to the Bible, ay masunod po nila, Lord. That Ruben is the head of the family, and that Sister Mavic, Lord, submits to Ruben as unto the Lord. And Lord, bless them and their children, Lord, and prosper the fruit of their hands, O Lord God. And Lord, we pray, O Father God, that their spiritual life will also continue to grow and mature, Lord. That their house will always be a house of blessing. And together with Joshua, Lord, they will echo what Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Bless Sister Viring, Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat, Lord, sa pag-alala namin kay Brother Jerry, Panginoon, na nauna na po sa piling ninyo, Lord. At maraming salamat sa kanilang pag-asawa, Panginoon, na hanggang sa huli, hanggang sa mag-graduate na si Brother Jerry, sila po ay magkasama at matatag sila sa kanilang relasyon sa isa't isa at ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po si Sister Viring, Panginoon, na tuloy-tuloy ang kanyang spiritual growth at bigyan mo po siya ng proteksyon sa kanilang physical yung pangangatawan. Lagi po siyang malusog, walang sakit, Lord. At ang sa kanyang katandaan, sa kanyang senior life ngayon, Panginoon, that she will enjoy, Lord, every moment of her senior life, and she will enjoy especially your presence in her life, Lord. I build a hedge of protection upon her by the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. With Sister Thelma, Lord, and Brother Ross, I pray, Father God, in the name of Jesus, for your blessing upon them, Lord. Hallelujah. And Father, we pray, Lord, for healing of Brother Ross in America, and Lord, we pray, Lord, na magkaroon po siya ng matatag din na relasyon sa iyo, Panginoon. I pray for Sister Thelma, Lord, protection, Lord, by the blood of Jesus. And I pray for her spiritual life and also her physical life, Lord, that she will always be safe, Lord, and she will be safe from accidents, from any form of sickness, Lord, and she will continue to be of service to you and blessing, Lord, to many people. I pray, Father, for your blessing upon Brother Ross and Sister Thelma, Lord, and we pray, Father, that one day you will bring them together here, Lord, in the Philippines. We give you praise, Father God, and glory that you are our Father, and you want to bless all of those who are married, Lord. Hallelujah. And dalangin ko, Panginoon, in the name of Jesus, we're talking of marriage. I pray, Father, in Jesus' name, na yung mga narito po na hindi pa po sila kasal, pero meron po kayong relasyon, meron kayong mga ka-live-in. I pray in Jesus' name that the Lord will put it in your heart to ayusin po ang inyong mga relasyon, ayusin ang inyong mga buhay, at ilagay po sa matuwid, ilagay po sa tama ng inyong mga relasyon. I pray this, Father, in the name of Jesus. And so thank you, Lord. All the glory belongs to you for our brothers and sisters here who are celebrating their anniversary. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin sila. Hallelujah. Praise you, Father. Let's all stand up now for our benediction. O mga seniors, Kita Kids, kailan ba? Thursday.
Walang senior moment sa Thursday. Sige po, please stand up. Hallelujah. So itaas po natin mga kamay po. This is the time that the Lord will hear a blessing of the Lord. The Lord will bless you and keep you. Amen. The Lord will make His face shine upon you. Amen. And be gracious to you. Amen. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. We continue to declare as soldiers of Jesus Christ, Matthew 24:14. Ito po ang ating marching order. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. Then the end will come. Amen and amen. Let us declare our faith in the Lord. I am healthy. I am healed. I am wealthy. And I am ready to go into all the world to preach the good news to every creature. Amen. Here I am, Lord. Send me to the other countries of the world, including Israel. Hallelujah. Jesus says, I am coming soon. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Reign, King. Jesus reign. This is our prayer, Lord Jesus. Come, Lord, as the King of Kings and the Lord of Lords, and establish your kingdom here on earth. Reign, King Jesus, reign over all the nations of the earth. Reign, King Jesus, reign over all the nations of the earth. Let the whole earth be filled with the glory of the Lord. Let the peoples come, let them bow before you. For you alone are worthy to reign, 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 reign. Reign, King Jesus, reign. Come in glory, Lord Jesus. The kingdoms of this world, they have become the kingdom of our Lord and of His Christ. And He shall reign forever and ever. Come, Lord Jesus, come and reign, Lord. Do away with all the wickedness from this earth. And we are going to reign with you. Hallelujah. All earth be filled with the glory of the Lord. Let the peoples come, let them bow before you. For you alone are worthy to reign, reign, reign. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen and amen.